At para sa ating mga balita, Donald Trump, tinraidor ang mga kaalyado sa NATO. At lalaking nagkakayak lang sa dagat, biglang nilulon ng balyena. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kumikilos ngayon ng mag-isa si US President Donald Trump sa kanyang sariling diskarte. Pagkilos na naging dahilan ng kaguluhan at pangamba ngayon sa mga bansa sa Europa. So Trump is doing his own thing, which has left Europe confused and worried. Nagkukumahog ang kanilang mga lider upang makahanap ng mga solusyon sa problema. Sa katunayan ay nagpupulong silang lahat ngayon sa lungsod ng Paris, isang pagpupulong na tinawag nilang Emergency Informal Meeting. Ang agenda ay upang pag-usapan ang kinakaharap ng bansang Ukraine. Ganon din ang pagsasaayos ng military strategy ng Europa sa gitna ng giyera. Dumadagsa ngayon sa France ang mga lider ng iba't ibang mga bansa sa Europa gaya na lamang ni UK Prime Minister Keir Starmer. Bago bumiyahe papuntang Paris, nagbigay pa ng pahayag si Starmer na ipapadala niya ang puwersa ng UK sa Ukraine. Pero hindi para lumahok sa digmaan, kundi para siguruhin na maipapatupad ang kapayapaan doon. Ayon sa mga eksperto, ang anumang kasunduan ay nangangailangan ng siguradong proteksyon. At iyan ang obligasyon ng mga bansang Europeo, isang obligasyon na gustong gampanan ngayon ni Starmer. Nais din ni Starmer na gumanap bilang mediator sa pagitan ng Europa at ng Estados Unidos. Ayon sa ulat, nagpaplano ang punong ministro ng Britanya na bumisita sa Washington sa buwang ito para ihatid ang mensahe ng Europa kay Donald Trump. Pero alam ng lahat ang marupok na relasyon ni Starmer at Donald Trump, lalo pat nagkaroon siya ng sigalot kay Elon Musk na isa sa mga pinakamalakas na kaalyado ni Trump. Kaya tanong ng mga eksperto, paanong makikipag-usap si Starmer sa US bilang isang epektibong tagapamagitan? Samantala, dumalo rin sa pagpupulong sa Paris sina German Chancellor Olaf Scholz, Polish Prime Minister Donald Tusk, NATO Chief Mark Rutte, Italian Prime Minister Giorgia Meloni at EU Chief Ursula von der Leyen. Bagaman ang pulong ay dadaluhan ng malalaking pangalan sa Europa, tanong ngayon ng marami, magkakasundo kaya sila sa isang estratehiya lamang? Kung noong una ay nabigo sila sa mga ganitong usapan, inaasahan na magkakaroon ng malaking pagkakaiba ang pulong na ito dahil magaganap ito pagkatapos ng isang magulong weekdays sa Europe. Matatandaan na nakipag-usap si Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin, isang bagay na walang kaalam-alam ang mga bansa sa Europa. Sinundan ito ng pagbatikos ni US Vice President J.D. Vance sa mga bansang Europeo sa mismong teritoryo nila sa Munich Security Conference sa Germany. Ayon kay Vance, hindi ang Russia o ang China ang pinakamalaking banta sa Europe, kundi ang kawalan ng malayang boses dito. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. Hindi naman umano sanay ang mga bansa sa Europa sa ganitong uri ng pagbatikos, lalo na kung ito'y manggagaling mismo sa pinakamahalagang kaalyado. Nagdulot ito ng malaking alarma na naging dahilan din ng kanilang biglaang pagpupulong ngayon. Numero 1 sa kanilang agenda ay ang Ukraine. Dadagdagan ba nila ang budget ng militar dito? Dapat na bang magpadala ng tropa sa Ukraine gaya ng ginagawa ng Britanya? Dapat din bang kondenahin ang mga lihim na usapan gaya ng kay Trump at kay Putin o manatili na lamang sa diplomatikong pamamaraan? Iyan ang mga tanong na kailangang sagutin sa pagpupulong. Matatandaan na ang opisyal na posisyon ng EU ay kapag humina ang bansang Ukraine, magiging masamang balita ito para sa Europa. A failed Ukraine would weaken Europe, but it would also weaken the United States.
it would intensify the challenges in the Indo-Pacific and threaten our shared interests. Because what we have seen is the authoritarians of this world are carefully watching whether there's any impunity if you invade your neighbor and violate international borders, or whether there are real deterrents. Kabilang sa mga dapat pag-usapan sa pagpupulong ay ang kawalan ng pagkakaisa sa kontinente. Isang bagay na sinamantala ni Putin nang salakayin niya ang Ukraine noong 2022. Ito rin ang sinasamantala ngayon ni Donald Trump. Kung magkakaisaan niya ang mga major powers ng Europe, posible silang maging isang malaking hamon. Pero kung hindi, wala nang natitirang pag-asa sa mga bansang ito. Ang pagpupulong ngayon sa Paris ay hindi lamang para sa Ukraine. Kailangan din ng Europa ang proteksyon ng Amerika. Nananatili pa umano ngayon ang proteksyon ng US sa Europe, pero hindi na ganito sa oras na baguhin ni Trump ang playbook. Nais kasi ng Pangulo ng Amerika na matuto ang Europa na ipagtanggol ang kanilang sarili. Inaasahan ni Trump na pag-uusapan ito sa emergency meeting. May dalawang opsyon para maisakatuparan ito. Una, dagdagan ang budget ng militar at ipantay ito sa ambag ng Amerika. Pangalawa, lumakad ng mag-isa at bumuo ng sariling sandatahang lakas gaya ng iminumungkahi ni Zelensky. Let's be honest, now we can't rule out the possibility that America might say no to Europe on issues that threaten it. Many leaders have talked about Europe that needs its own military, an army of Europe. And I really believe that time has come. The armed forces of Europe must be created. Ang suhestyon ni Zelensky ay suportado naman ni French President Emmanuel Macron na siyang nangunguna ngayon sa isinasagawang pagpupulong sa pagbuo ng mga plano. Hindi lamang natin pinag-uusapan ang mga banta galing sa Russia ngayon. Ang tinutukoy natin ay ang lahat ng mga banta sa Europe kung ang mga diktador dito ay nag-iisip na mahina ang Europe at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili nito. Kaya't kailangan nating kumilos ng gusto at kailangan nating maging handa dito. Dahil kailangan din nating humarap sa mga mahihirap na sitwasyon at gumawa ng mahihirap na desisyon. At kung maaari ay isakripisyo ang mga bagay na hindi natin inaasahan ngayon, lalo na kung sinisiguro naman ito ang ating kaligtasan. Kasabay din ng emergency meeting na ito, nakatutok din ang Europa sa mga pangyayari sa Riyadh, Saudi Arabia, lalo na sa mga konsesyon na pwedeng ibigay ni Trump sa Russia. Tanong ng marami, papaano kung bawiin ni Trump ang pagpapadala ng mga sundalo ng NATO sa Eastern Europe? Paano kung tapusin niya ang pagpapalawig ng puwersa ng NATO? Hindi lamang nito ilalagay sa panganib ang Ukraine, kundi pati na rin ang buong Europa. Dahilan upang ituring ang ginaganap na pagpupulong sa Paris bilang pinakaimportanteng pag-uusap na lilikha sa kinabukasan ng buong kontinente. Sa ibang balita, lalaking nagkakayak, biglang nilulon ng balyena. Sa bansang Chile, isang kayaker ang buong-buong nilamon ng isang humpback whale bago ito niluwa kalaunan. Ang nasabing insidente na nahagip sa kamera ay mabilis na naging viral ngayon. Batay sa report, nagkakayak noon si Adrian Simancas kasama ang kanyang ama na si Del sa Baya El Aguila malapit sa San Isidro Lighthouse sa Strait of Magellan noong Sabado ng nakaraang linggo. Nang biglang lumitaw ang isang humpback whale, nilamon si Adrian at ang kanyang dilaw na kayak ilang segundo bago siya pakawalan. Ang amang si Del, na ilang metro lang ang layo, ay nakuhanan pa ng video ang insidente habang sinasabihan ang kanyang anak na manatiling kalmado. Stay calm, stay calm. Yan ang maririnig na sinasabi ni Del matapos pakawalan si Adrian mula sa bibig ng balyena. Sa isang panayam ng Associated Press, sinabi ni Adrian na akala niya'y patay na siya. Akala niya'y nilunok na siya ng balyena. Inilarawan pa niya ang takot na naramdaman ilang segundo sa loob ng tiyan ng balyena. Pero mas lalo daw lumabas ang kanyang takot nang iluwa na siya nito. Natakot daw siya na baka saktan nito ang kanyang ama o kaya ay mamatay siya sa ilalim ng tubig.
Pero kahit nakakatakot ang karanasang yon, nanatiling kalmado si Del. Patuloy sa pagkuha ng video at pinapalakas ang loob ng kanyang anak habang nilalabanan ang sarili niyang takot. Pagkalipas ng ilang segundo sa tubig, nakarating si Adrian sa kayak ng kanyang ama at agad siyang tinulungan nito. Sa kabila ng takot, parehong nakabalik sa dalampasigan nang walang anumang pinsala ang mag-ama. Sa layong 1,600 milya mula sa lungsod ng Santiago na kabisera ng Chile, matatagpuan ang Strait of Magellan, isang kilalang tourist attraction sa Chilean Patagonia at kilala sa mga adventurous activities. Ang malamig na tubig nito ay isang hamon para sa mga magdaragat, mga lumalangoy at mga nagtatangkang tumawid dito sa iba't ibang paraan. Bagaman tag-init sa Southern Hemisphere, ang temperatura sa rehiyon ay nananatiling malamig. Umaabot ito sa pinakamababang temperatura na 39 degrees Fahrenheit at ang pinakamataas ay bihirang lumampas sa 68 degrees Fahrenheit. Bihira umano sa mga karagatan ng Chile ang insidente ng pag-atake ng mga balyena sa mga tao. Madalas daw dito ay ang pagkamatay ng mga balyena dahil sa pagbangga nila sa mga cargo ships na bumabiyahe sa dagat. Samantala, isang insidente din ang napaulat noong isang taon kung saan isang balyena ang bumangga sa isang bangka sa New Hampshire na naging dahilan ng pagkahulog ng 2 lalaki sa dagat. 2 kabataan ang sinasabing agad na tumulong sa kanila. Noong 2020 naman, 2 kababaihan ang nahulog sa kanilang sinasakyang kayak sa Avila Beach, California dahil din sa isang balyena. Hindi sila nilunok ng balyena pero sinasabing nanatili sila ng ilang segundo sa bibig nito. Dahil sa kanilang life jacket, mabilis na lumutang sa dagat ang 2 kababaihan matapos iluwa ng nasabing balyena. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.